Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, good morning po sa ating lahat muli. Tayo po muli ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon at samahan niyo po ako. Makakatanggap din po kayo ng mga revelation. Be prepared to receive revelation of word from the Lord. Amen. As we study together the word of God, hallelujah, maging bukas po yung ating spiritual eye at yung ating puso na tumanggap din ng sariling pangungusap ng Diyos sa ating pag-aaralan po. Hallelujah. Okay. Ang topic po natin ngayon ay plead God promise written word in prayer. Yan. Yung salita ng Panginoong Hesus ay ating kunin, ating hingin sa Kanya sa panalangin. Kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesus mismo. Amen. So, pray the word. Yan. Napakabisa po ng ganito. Parang tayo po, kung tayo ay nangako sa isang good morning, my love, Alma. Pag tayo po ay nangako, hallelujah, okay, thank you. Kung tayo po ay nangako sa ating kapwa, pwede po nilang, yun ang kanilang gagamitin para makuha sa atin yung ating mga ipinangako po sa kanila. Amen. Pleading the promises of God, the written word of God in prayer. Pray the word of Amen. Claim the word and stand on the word. Ang ating text po ay makikita natin sa Isaiah 55 verse 11. Na ang nakalagay po doon, so my word that proceeds from my mouth will not return to me empty. Ang salita po ng Panginoong Hesus na lumabas sa kanyang bibig na nakasulat sa Bible ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan, na hindi nagawa kung ano yung kadahilanan kung bakit niya ipinadala ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. But it will accomplish what I please and it will prosper where I send it. Yun, it will accomplish. Hindi lang siya basta accomplish, kundi ito pa ay nag-prosper, naging matagumpay. Kung ano yung kadahilanan, bakit ipinadala ng Diyos ang kanyang salita. Good morning, my dear Alma. Hallelujah. Sa 1 John chapter 5 verses 14 to 15, gustong-gusto ko po ang verse na ito. Life verse ko rin po ito. Nang sinabi, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, pansinin po natin anything according to God's will. Whose will? It's not my will, it's not your will, it's not anyone else will, but His will. And we know that God's will ay palaging mabuti para sa atin, para sa ating kabutihan, because God knows best. Amen. This is the confidence we have in approaching God, that whatsoever we ask, that if we ask anything according to His will, He hears us. So, kung yung hinihingi natin ay hindi will ng Panginoong Hesus, hindi niya pakikinggan. Pero kung yung hinihingi natin ay will niya, He hears us. Amen. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Kaya nga po faith Kaya nga po faith kasi kahit hindi pa natin nakikita, alam natin na nandyan na yung katugunan ng ating panalangin. Amen. Sa Isaiah 41:31, ang sabi po doon, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, kailangan po pala na yung ating pananampalataya ay nakalagay, nakatuon, nakatungtong, nakasakay, nakapaloob. Hallelujah. Yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Para lang sa ganon, habang pinagdaraanan natin, kung ano man po yung sitwasyon mayroon tayo, ay nananatili na nandoon ang ating kalakasan.
dahil ang ating pag-asa sa Panginoon, ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, yun po ang ating kalakasan. Yun po yung nagdadala sa atin ng kalakasan. Magandang umaga po, Ate Marilu. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoong Hesukristo. So, makikita po natin dito na sa ating text na kung yung ipinapanalangin natin ay naaayon sa kanyang kalooban, na kung yung ipinapanalangin natin at tayo ay nananalangin na naaayon sa kanyang salita, tinitignan ng Diyos ito para ibigay niya yung katugunan. At ang sabi ng 1 John 5:14 to 15, hallelujah, ay yung katugunan na yon ay it will prosper. Yan. So, hindi lang po niya it will accomplish and it will prosper. Hindi lang po niya basta ibibigay. Kundi, ibibigay ng Diyos na maayos. Amen. Hallelujah. Sa King James naman po, ito po ay sa paghingi natin sa Panginoon. Anong sabi ng King James? Again, I say to you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. If two, sabi niya, if two of you, paano kung nag-iisa ka lang? Hallelujah. Ikaw lang, yung nandito, nag-iisa. You know what? May kasama po. May kasama tayo. Ang banal na Espiritu Santo ay kasama natin. Amen. Hallelujah. Tapos, ang sabi ng, puro verse po itong aking babasain. Ng Jeremiah 1:12, ang sabi po doon, you have observed correctly, said the Lord, for I am watching over my word to accomplish. Yan, I am watching over my word to accomplish. So, ang Panginoong Hesus ay nagbibigay ng kanyang pangako, ay naglalagay ng kanyang salita, at ito ay hindi lang niya basta isinalita, kundi nandun yung eagerness ng Panginoon na gumawa para sa atin. Nandun yung kalooban ng Panginoon na gumawa para sa atin. Sandali lang po may naninigarilyo sa labas eh. Excuse me, hindi ako makahinga dito. Sorry po. Nagkakalapit lang kami, pumapasok yung usok. Hallelujah. Sandali. So, amen. Okay. Tuloy po tayo. Hallelujah. So, for I am watching over my word to accomplish. Ang Panginoong Hesus din pala ay kanyang binabantayan, kanyang tinitignan. Binibigyan niya talaga ng importansya yung kanyang mga salita na ito ay magawa rin niya para sa atin. Ano po ba yung ating kalagayan ngayon? Hallelujah. Tayo ay nagugulumihanan, tayo ay nangangailangan. Ano yung pangangailangan natin? Kaya maganda palagi kong sinasabi na tayo ay magbasa ng Bible at tayo rin po ay magpaalalahanan sa isa't isa. Kasi kung minsan pag dumaraan tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay, hallelujah, ay pag hindi tayo maingat at hindi natin namamalayan na kung minsan kailangan din natin ang tapik ng ating kapwa. Kaya napakahalaga din na i-follow up natin ang isa't isa. Magpaalalahanan tayo sa isa't isa. At magpaalalahanan tayo sa pamamagitan ng salita at kalooban ng Diyos sa ating kapwa. Ipaalala natin sa kanila. Kung sakali man na sila ay, sorry po, ay naghihikahos, anak, pakidagdagan nga ito ng huwag yung malamig. Inano ko lang po yung tubig, malamig kasing binigay sa akin. Kung sakali man po tayo ay nagugulumihanan o may takot, hallelujah, alalahanin natin kung ano ang sinabi ng Diyos sa atin. Balikan natin yung scripture na nabasa natin tungkol sa kalooban ng Panginoon. Kalooban ba ng Diyos na natatakot tayo? Hindi niya yun kalooban. Ano ba yung pangako ng Diyos tungkol sa takot? Kailangan
alam natin yon, para nang sa ganun, Father God, you've said in your word, ganun po ang panalangin natin. For example, yung may sakit tayo, hallelujah, Father God, you've said in your word, ganon, Father, in the name of Jesus Christ, Lord, you've said in your word that by the stripe of Jesus, I am healed. Kumpletehon na lang natin, mas maganda kumpleto. Father, in Jesus' name, you called us to live in righteousness. Sa pamamagitan ng pagkumpleto natin ng salita ng Panginoon, nandun din yung pagpapakumbaba at pagtutuwid po sa atin. Maaring mangungusap ang Diyos sa atin at sasabihin sa atin ng Panginoon at ipapaalala niya sa atin kung ano yung mga naging kapabayaan natin o kung ano yung mga maari kung minsan hindi tayo aware sa ating mga nagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan po nun, ipapaalala sa atin ng Panginoon at gagawin tayong mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Amen. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, you've said in your word that you called us to live in righteousness. So, Father God, Lord, I am asking for your forgiveness sa anumang kasalanang nagawa ko na sinasadya man o hindi, nakalimutan man, intentional man o hindi man, anything na magiging malinis tayo sa harapan ng Diyos, forgive me, Lord. Hallelujah. Kung minsan, if you go deeper, Lord, ipaalala mo sa akin kung ano yung mga kasalanan na hindi ko pa naibibigkas sa iyo, na hindi ko naihihingi ng tawad sa iyo. Yung mga ganun po. And then, plead the promise of God by your stripe, Lord Jesus. It is written, Lord. Father, in the name of Jesus Christ, it is written that by your stripe, I am healed. Ang sabi po dito, according to His will, healing, I will ni Lord. Ang comfort, I will ni Lord. Ang kasaganaan, I will ni Lord. Yan. Alam nyo, nitong mga nakaraang araw, nabulay-bulay ko po na sa buhay natin hindi talaga aayon. Ang halos mas maraming bagay ang hindi umaayon sa atin. Pag nasa ganong pangyayari po, huwag po nating pansinin yung hindi umaayon sa atin. Dahil yon ay gawa ng kaaway. Gawa ng kaaway na nagpupumilit na magbaling ng ating atensyon sa Kanya. Alalahanin palagi natin, gaya ng sinabi ko kahapon, kanino ka naglilingkod? Kanino tayo naglilingkod? Sa Diyos tayo naglilingkod. Kung sa Diyos tayo naglilingkod, huwag nating pansinin ang anumang sagabal na padala ng kaaway. Dahil sa ating paglilingkod, hindi siya yung dapat nabibigyan ng karangalan. Hindi dapat ang kaaway, hindi dapat ang pakana ng kaaway ang nabibigyan ng karangalan. Amen. Magandang umaga po, Ate May. Kundi ang dapat na nabibigyan ng karangalan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya pansinin po natin sa ating paglilingkod, maraming oposisyon. Kung minsan yung sarili natin mismo ang oposisyon sa ating paglilingkod, napakarami. Nakakalungkot, but kahit pareho nating Kristiyano, yung mga mahal natin sa buhay, mapakristyano man o hindi, nagiging oposisyon. Huwag po nating sakyan. Ang mensaheng ito ay hindi para lang sa iisang tao, para din po sa akin. Huwag nating sakyan anumang oposisyon sa ating paglilingkod. Ang anumang nagpipilit na alisin yung ating focus sa Panginoon. Dahil ang kalooban nun ay alisin tayo, alisin ang ating focus, ang ating pansin, ang ating kagalakan sa paglilingkod. At hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Naglilingkod tayo sa Diyos para sa kalooban ng Diyos. At hindi para sa mga gawa ng kaaway. Ang mga gawa ng kaaway, mga patalastas na walang bayad.
Kaya pwede nating skip ang mga patalastas ni kaaway. Amen. Hallelujah. Balik po tayo sa ating topic. Hallelujah. Yung topic po natin, para sa mga ngayon lang po nagbukas, yung panalangin po, ipag-pray natin ang salita ng Panginoon. Plead the promises of God. Plead God promise written word in prayer. Na pag nanalangin tayo, banggitin natin yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo. I-quote natin yung mga salita ng Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi na tinitignan niya ang kanyang mga salita para gawin ito nang naaayon sa kadahilanan kung bakit niya ipinadala ang kanyang salita. Amen. Hallelujah. Ang sabi nga po dito, sa 2 Peter 2:24, kung tungkol sa kagalingan, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sin and live in righteousness. By His wounds, we have been healed. You have been healed. Amen. Sa 2 Samuel 22, verse 7, in my distress. Sino po ba ang hindi dumaraan sa mga pagsubok, sa mga trials ng buhay? Excuse po ha. Sino po ba ang mga hindi dumaraan? Sino po ba yung walang problema dito? Lahat po tayo ay dumaraan sa mga trials ng buhay. Amen. In my distress, I called upon the Lord. I cried out to God. And from His temple, He heard my voice. And my cry for help reached His ears. Sa aking kagulumihanan, sa aking kalungkutan, sa aking yung kung ano yung matatawag nating kabigatan, tumawag ako. Umiyak ako sa Panginoong kong Diyos. At mula sa kanyang banal na templo, napakinggan niya ang aking boses, ang aking panangis, ang aking pag-iyak, ang aking paghingi ng tulong. At nakarating ito sa kanyang pandinig. Amen. So dito sa verse na ito ay mapapalakas tayo na tayo ay pinapakinggan. Binibigyan tayo ng oras ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng panahon. Amen. Sa Psalm 86 verse 7 ang sabi dito, in the day of my distress I call on you because you answer me. Hallelujah. Napakaganda po ang verse na ito. So, Psalms 86, verse 7. In the day of my distress, I call on you because you answer me. So, ang verse na ito ay nagpapatuloy na sa oras ng ating sitwasyon, pag tumawag tayo sa Panginoong Hesukristo, na gaya ng mga naunang verse na aking binasa, ay siya ay nakikinig. At sa verse na ito, ang Diyos ay tumutugon. Kasi siya yung ating answering God. Kasi siya yung Diyos na tumutugon. Hindi niya tayo ini-ignore. Akala lang natin kung minsan ini-ignore tayo ng Panginoon. Pero kung patuloy po tayong nakakonect sa Wi-Fi, yan, palagi kong naririnig yan sa aking kaibigan na nakakonect dapat tayo sa Wi-Fi ni Lord. Pag lagi tayong nakakonect sa Wi-Fi ng Panginoong Hesukristo, ipapaunawan niya sa atin ang mga bagay-bagay. Bakit hindi pa? Bakit wala pa? Bakit hindi pa dumarating yung katugunan? Maaring ang Diyos nandoon sa proseso na inihahanda niya tayo para sa oras na nasa atin na yung ating katugunan, ay maingat natin itong mapapamahalaan. Amen. Hallelujah. Sa Psalms 68:19, gustong-gusto ko rin po ang verse na to. It says, blessed be the Lord who bears our burden day by day. Every day, ang Diyos
ang nagbubuhat. Ang Diyos ang nagdadala ng ating bigatin. Hindi lang po natin napapansin, kaya kung minsan hindi natin nabibitawan ito. Nasubukan nyo na po ba na sa oras ng ating mga parang mga pagbabago ng buhay, imbis na magbago for the better, parang naging mas down, nandun pa rin yung kapayapaan ng puso't isipan. Hallelujah! Yan po ay kapangyarihan ng Diyos. Nasubukan na po ba natin yung pagyakap ng Panginoon, assuring us that everything will be fine, everything will be okay. Assuring us that He sees us, and He knows us. Amen. Sa ibang translation, ang sabi po doon, tinignan ko po doon sa ibang translation, itong Psalm 68, He not just bear our burden, but in other translation, it says, He daily loaded us with benefits. Araw-araw ay binibigyan niya, niloloadan niya tayo. Hindi na yung bang gaya ng sorry. 'Di ba pag wala ng load, hindi na natin nagagamit ang ating mga cellphone. Wala na tayong internet, hindi na tayo makakapag-Google, wala na po, hindi. Kung walang load. Pero yung ibang translation ng Psalm 68:19, ang sabi, araw-araw daw niluludan tayo ng Panginoon ng kanyang mga benepisyo. Amen. Loaded us with benefits. He carry our burden and loaded us with benefits. Di ba? Napaka saya, napakabuti ng ating Emmanuel. Amen. Sa King James, ganun din po ang sinasabi. Sa NIV, daily bears our burden. Sa NLT, ang sabi, carrying us in His arms. Dala-dala niya po tayo. Yung parang yung footprints in the sun po. Sa NLT, God carry us in His arms daily. Amen. Napakabuti po ng Panginoong Hesus. Sa ASB naman, ang sabi, daily bears us up. Kung baga, araw-araw pinapalakas niya tayo. Kung pagsasama-samahin natin yung iba't ibang translation na yon, araw-araw siya ang may dala ng ating bigatin. Araw-araw pinupunan niya, niluludan niya tayo ng kanyang benefits. Araw-araw pinapalakas niya tayo. Araw-araw dala-dala niya tayo. Buhat-buhat tayo ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Nararamdaman niyo po ba yung pagmamahal ni Kristo? Nararamdaman po ba natin? Ngayon naiiyak ako kasi ganun pala tayo kamahal ng Panginoon. Gusto niya talaga, very eager. Ang Panginoong Hesus natin, siya po yung very eager na tulungan tayo. Yung eagerness niya na makialam sa atin. Yung pagpapapansin niya. Yung bang pagkalabit niya sa atin, anak, nandito lang ako. Ayaw kong nahihirapan ka. Ayaw kong nagmumroblema ka. Ayaw kong ganyan ka. Anak, nandito lang ako. Araw-araw, dala-dala kita. Araw-araw, binibigyan kita ng mga benepisyo. Araw-araw, pinapalakas kita. Ang buti ng ating Panginoong Hesukristo. Habang binubulay-bulay ko ito, tinitignan ko sa iba't ibang translation. Hallelujah. Ang katapatang tunay ng Panginoon, hindi napapanis. Ito ay sariwa. Ito ay laging sariwa. Hindi, never runs out. Sabi niya, His love never fails, never runs out of me. Tapos yung goodness ni Lord, doon sa kanta, diba? Hinahabol tayo ng goodness ni Lord. Kaya lang, sa dami ng problema dito sa paligid natin at sa mga personal na buhay natin, na kahit hindi natin sabihin, alam ng Diyos kung ano yung ating pinagdaraanan, kung minsan, hindi natin napapansin yung kalabit ni Lord.
Ngayon po ipinapaalala niya, gusto ko tanggapin nyo mismo. Alam ko mayroon kayo sariling revelasyon. Tanggapin nyo mismo yung revelasyon ng Panginoon. Araw-araw, Psalm 68:19, mark it. Mark po nyo yan sa inyong mga Bible. Subukan nyong tingnan sa iba't ibang translation. Blessed be the Lord who bears our burden day to day. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Blessed be the Lord who carry us in His arms daily. Blessed be the Lord, hallelujah, who bears us up. Pinapalakas niya po tayo. Ibang uring pagmamahal at pag-ibig ang Diyos na meron tayo. Amen. Hallelujah. Sa 2 Corinthians 1:20 ang sabi po doon, for no matter how many promises God has, they are all yes. They are all yes. Maring magtanong tayo, bakit? Yung mga hinihingi ko sa Kanya, I even use the verse to pray, but wala pa. Hallelujah. Mga kaibigan, kapatid, kasi Diyos siya eh. At mas alam niya kung kailan natin dapat matanggap yung mga hinihingi natin sa Kanya. At maaaring yung mga hinihingi natin sa Kanya ay mayroong pang mas higit o yung pinaka-best na kapalit nun. Napakaganda po na sa ating panalangin, ipag-pray din natin ang salita na ating sasambitin. Panginoong Hesus, tulungan mo ako sa aking panalangin at paglapit sa iyo. Alam naman po ng Diyos yung ating mga hihingin. Hindi po lingid sa Kanya. Kaya lang sabi nga rin po ng Bible, wala kayong natatanggap kasi hindi kayo nanghihingi. Alam din po ng Panginoon, lahat ng nasa sa puso natin, lahat ng nilapitan ng Panginoon, hindi niya basta-basta pinagaling. Nagtanong siya, ano ang kailangan mo? Maaring sa araw na ito, sa oras na ito, yun din ang tanong ng Panginoon sa atin. Ano ang kailangan natin? Bagamat alam niya kung ano yung kailangan natin. Pero sa lahat ng bagay na yan, ang ating Panginoong Hesus mismo ay nanalangin ng ganito. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Pag pinahintulutan natin ang kalooban ng Diyos, na siyang maghari, na siya ang masusunod sa ating panalangin, alam po natin na para sa ating kaayusan. Ang kaganapan po nun. For no matter how many promises God has, they are all yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Yes kay Christ. Siyempre, pag yes sa Kanya, Amen naman tayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alalahanin po natin mabuting ating Diyos. Siya ang Diyos na tumutugon, gumagabay sa atin. Pag nag-pray tayo, pag-pray natin yung salita ng Panginoon, Father God, you've said it is written. Kung tayo naman ay ginugulo ng kaaway, it is written, Satan, that you have no power over me. In the name of Jesus, you are defeated. For 1 John 4:4, it says, greater is He. Sino po yun? Greater is He that is in me than you, Satan, that is in the world. So I command you, I take authority over you, I command you to live right now. Yan. Pray with authority. Speak the word with authority. Amen. Hallelujah. Sa Exodus 3:14 po ang sabi, God tell Moses His name, I am who I am. Noong nagtanong po si Moses sa ating Panginoon na kung sakaling pumunta siya na kung sakaling pumunta po siya, tanungin kung sino ang nag-utos sa kanya, sabihin mo, inutusan ka ni ako. Alam niyo yung ako na yun po tayo. Hindi tayo yung Diyos. Yun po yung sitwasyon natin. Ano yung sitwasyon natin? Ngayon, yun po ang ating Panginoong Hesus.
Napakaraming pangalan ng Panginoong Hesukristo. He is our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, our Jehovah Tsidkenu, our Jehovah Nisi, our Jehovah Shalom, our Jehovah Banner. Maganda na malaman natin lahat ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na yan. Amen. Hallelujah. I-share ko lang po yung five step. Paano ba i-pronounce step of faith? Yung 5 uri, kinds of faith. 5 hakbang ng pananampalataya. Una, tandaan natin, sabi nga, nung inutusan ng Diyos, anong sasabihin ko? Sabi ni Abraham, ang sabi niya, sabihin mo, inutusan ka ni ako. Number 1, sa 5 step of faith, get God's word. Kunin natin ang salita ng Panginoon. Ano yung sitwasyon natin? Mayroon tayong gustong mangyari, maganap sa ating buhay. Mayroon tayong kalagayan na sobrang tayo'y nahihirapan. Mayroong kagulumihanan sa ating puso at isipan. Wala tayong clarity sa mga bagay-bagay. Ano yung sitwasyon? May takot at pangamba. Get God's word. Ano ang sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo? Example, healing. Ano ang sinasabi ng Diyos sa sitwasyon mo? Hanapin mo, mag-research ka. Ganun po, i-research natin. Madali na pong mag-research ngayon dahil may Google. I-search natin doon, healing, Bible. Yan, lalabas sa about healing. Kung provision ni Lord, provision, i-search po natin. Kung ano naman, yung grace ni Lord, yung grace ni Lord, sakop na lahat My grace is sufficient for you. Sakop na nun lahat Kasi yung grace, yung mga bagay-bagay na hindi natin magawa, pero dahil sa kalakasan ng Diyos, dahil sa yung presensya ng Diyos sa buhay natin, sa kapangyarihan ng Diyos, nagagawa natin. My grace is sufficient for you. Yan. Pagkatapos, number 2. Ang number 1 po, get God's word. Ang number 2 po, believe the written word. Dapat panampalatayanan natin kung ano yung nakasulat. Kung ang nakasulat ay mabibigo, mabibigo. Pero walang nakasulat na ganun Walang nakasulat na bibiguin tayo ng Panginoon kung tayo ay nagpapasakop at nagtitiwala sa Kanya. Walang nakasulat na ganun. Pero kung ang nakasulat ay overcomer ka, overcomer tayo, napagtagumpayan natin ang sanlibutan, nakagayan niya, yun ang mangyayari at yun ang magaganap. So kailangan panampalatayanan natin. Nakikita man natin o hindi, wala pa man, parang malabo man, parang imposible man, hallelujah, ang ating pinaglilingkuran ay Diyos ng mga imposible. Number 3, consider not the circumstances. Na parang malabo, yung ganon, consider not. Yung mga bagay-bagay na nakikita nating negatibo, na parang imposible, consider not. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, kung ano yung sinabi niya, kung ano yung tinura niya sa Bible, yun talaga yung panghahawakan natin. Yun ang gusto niya. Gusto ng Panginoon yung magtiwala talaga tayo sa Kanya. Tulungan ng Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya. Amen. Number 4, give glory to God. Wala pa naggi-give glory ka na, that is faith. Wala pa nagpapasalamat ka na, hallelujah. Alam nyo, pag mayroon tayong pusong mapagpasalamat, kahit wala pa yung ating pinagpipray, hallelujah, we are moving the heavenly to move on our behalf. Parang ikinikilos natin ang kalangitan. Nagiging busy ang kalangitan sa ating mga kahilingan.
Kasi nga nagpapasalamat na tayo, wala pa. Kung baga, nag-order ka ng isang bagay, binayaran mo na, hindi pa na-deliver. Siyempre, matataranta yung pinag-orderan mo. Huy, ala, i-deliver nyo na yan. Bayad na yan. Di po ba? Glory to God. Sandali po, yung aking cellphone na pinagsulatan ko ng aking offline uy, magbukas ka na. Ayan, nagbukas na. Okay, number 5. Napakahalaga po nito. Number 5. Hallelujah. Good morning, Ate Amelia. Number 5. Release faith with your mouth. Ayan. Release faith with your mouth. Galit na galit ang kaaway dyan. Kasi wala pa Lahat, tabunan natin yung kanyang mga bulong. Yung binubulungan tayo ng kaaway, wala na, ganyan-ganyan. Tabunan natin ang pananampalataya. Release faith with your mouth. Hallelujah. Sandali. Itong ano ka. Amen. Note what does the word of God says. Anong sinabi ng Panginoon? Know that God promised what you are seeking. Remove all doubts about the situations. Believe what the word of God says. There are 32,000 of God promise sa lahat po ng Bible. Ayon sa mga Bible scholars, mahigit 32,000 lahat ng God-made promises. God-written promises sa kabuuan po ng Bible. See what God has promised you. It's a revelation of what God is eager to do for you. Ang galing. See what God has promised you. It is a revelation of what God is eager to do for you. Yung ipinangako ng Panginoon sa akin, yung ipinangako ng Panginoon sa iyo, yun ay para, yung God is very eager na gawin yun para sa atin. Gustong gusto ng Diyos na gawin yun para sa atin. Pag-aari natin ang pangako ng Diyos dahil mga anak tayo ng Diyos. Hallelujah. Sino ang magmamana ng kanyang mga pangako kung di tayo na kanyang iniligtas, na araw-araw ay kanyang pinupunan ng kanyang benepisyo. Amen. Hallelujah. Know God's will. Dapat alam natin yung God's will at dapat renew din yung ating kaisipan. Huwag nating pahintulutan na yung ating kaisipan na yan. Kasi kung minsan yung kaisipan natin mismo, wala na yan. Imposible yan. Ay, grabe ka naman. Yung ating kaisipan, ay, sobra ka. Yung ating kaisipan mismo. Hallelujah. Dapat know God's will with a renewed mind. Amen. Philippians 1:5. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Amen. Knowing and acting on the word of God. Faith is a force power of God's promise comes as a result of. Gusto ko po ito. Ang pananampalataya, yun po ay yung mabisang kapangyarihan na pangako ng Diyos. At yun ay resulta ng Psalms 91 verse 10 na ang sinabi ng Psalms 91 verse 10. Sandali. No harm will overtake you. No disaster will come near your tent. Ano ba yung kinukonsider natin tent natin? Ang ating mga bahay, ang ating mga kinalalagyan, at ang ating katawang lupa. Amen. Ang ating espiritu, ang ating kabuuan. No harm will overtake, no harm na makakasira sa atin. No disaster na pwedeng sumira sa atin.
kung tayo ay may pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na pwedeng gumawa ng mga bagay-bagay para sa ating ikakaayos. Amen. When the truth of God's word is mixed with faith, kung ang katotohanan ng salita ng Diyos ay hinaluan ng pananampalataya, you can make each one of them yours. Kuha po ba natin? When the truth of God's word is mixed with faith, we can make each one sa mga pangako ng Diyos na pag-aari natin. Kagaya ng kagalingan. Kung yung katotohanan ng salita ng Panginoong Hesus, yung ipinangako niya tungkol sa kagalingan, kaaliwan, kapayapaan, kapanatagan, yung mga pangarap natin o anumang sitwasyon na pwede nating sabihin, kung yung salita ng Diyos, hallelujah, ay nahaluan ng pananampalataya, magiging sa atin kung ano ang sinabi, magiging pag-aari natin, magiging buhay natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di po ba napakaganda? Napakabuti ng Panginoong Hesukristo. Amen. Matthew chapter 18 verse 18, it says, "Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven." Praise God that God had given us the authority to bind even the spiritual forces. Binigyan tayo ng Diyos ng otoridad na talian, na iwalang bisa ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ephesians, ang sabi ng Ephesians, the book of Ephesians says, "Blessed be the Lord our God, who bless us with every spiritual blessing in heavenly." Every spiritual blessing in heavenly. Hindi natin malalabanan yung mga spiritual forces na yan. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa sa atin, sa pamamagitan ng mga nalalaman nating salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang sabi ng Ephesians, the book of Ephesians says, pinagpala na tayo. God bless us. Past tense. AD. God already blessed us with every spiritual blessing na pangangailangan natin para tayo ay makatayong matatag sa harapan ng Diyos at magapi ang kaaway. Amen. Napakabuti ng Panginoon na ang sabi pwede nating talian eh. Binigyan tayo ng utilidad ng Panginoon. Pwede nating paalisin ang kaaway. We can say no to the enemy. Kung nahihirapan tayo, parang bubuo na yung galit sa ating mga puso, take authority over that anger. Take authority over that. Kasi sabi dito, sa Matthew 18:18, ang sabi dito po, sundan po ninyo sa inyong Bible, "I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven." Kanino sinabi ito? Sinabi ito sa mga anak ng Diyos na gaya ko at gaya mo. "And whatever you shall loose on earth will be loose in heaven." Tingnan niyo yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan na kung ano man ang tatalian at hindi natin pahihintulutan sa lupa ay hindi rin ipapahintulot sa langit, ay tatalian din sa langit. Pero kung ano man ang pakawalan natin, for example, ganito, in the name of Jesus, I bind the spirit of troubled mind. Kung naguguluhan na spirit of troubled mind, spirit of anxiety, spirit of fear, spirit of sickness and disease, spirit of poverty, anything that you can call, I bind that in the name of Jesus. Tinatalian ko yan in the name of Jesus Christ.
Ang sabi ng Bible, napakaliwanag, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven. Father, I let loose your peace. Pinapakawalan ko, Panginoon, ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Pinapakawalan ko, Panginoon, ang kagalakang nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan nun po, hallelujah, kumikilos ang kapangyarihan ng langit. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating bibig, dahil sabi sa Proverbs 18 po, life and death are in the power of tongue, and those who love it will eat its fruit. Tapos yung sinasabi mo pa, biblical pa. Hallelujah. Good morning, Pastora Beth. Biblical pa yung sinasabi mo. Amen. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Glory to God. Okay. Therefore I tell you, whatsoever you ask in prayer, amen. Di po ba yung topic natin? I-plead natin. Pag nag-pray tayo, ipag-pray, ang i-claim natin yung pangako ng Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ang sabi ng Isaiah, na yung pangako ng Panginoong Hesukristo ay tinitignan niya para gawin niya ito at hindi mawalan ng kabuluhan. Mark 11:24, lalahanin natin ang sinabi niya, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. And it will be yours. Kristiyanong kaisipan, kaya alam natin dapat yung mga salita ng Panginoon, it will be ours kung yun ay kalooban ng Diyos. Kung yun ay nakalinya sa kalooban ng Diyos. At kung yun ay napapanahon. Pwede nating sabihin sa Diyos ang ating kalooban. Pero sa panalangin, hinuhubog tayo na magpakumbaba sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Kasama na sa pagpapakumbaba ang pagpapasakop sa Kanyang kalooban kung yung ipinapanalangin natin ay napapanahon o hindi. Amen. Hallelujah. So, yun po yung ating napag-aralan ngayon. Kung sakali man bukas po, kung ipapahintulot ng Panginoon, ay pag-aaralan po natin yung about faith naman na in-increase, na yung mga disipulo, nagsabi sila sa Panginoon, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Pwede po tayong humingi sa Panginoong Hesus ng dagdag pananampalataya. Walang imposible sa Panginoong Hesus. Manalangin tayo sa Kanya, ipanalangin natin yung mga salita ng Diyos na nabasa natin, ang Kanyang kalooban. Hirap anuhin tong cellphone na to. Yan. Ulitin ko po yung ating text, Isaiah 55:11. It says, so, my word that proceeds from my mouth will not return to me empty. So, alamin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa bawat nating sitwasyon at kahilingan. Dahil hindi babalik ito. Pag ito ang ating inilapit sa Panginoon sa panalangin, siguraduhin natin na kalooban niya ito. Dahil hindi babalik sa Panginoon na walang nangyari sa Kanyang pangako. Amen. But it will accomplish what I please. What I please. Pansinin natin what I please. Hindi yung what is pleasing to us. At alam naman natin na yung what please God is the best for us. Kasi God love us so much na ibibigay niya yung mga bagay-bagay na makakabuti, na alam niyang mabuti para sa atin. Amen. Hallelujah. But it will accomplish what I please, and it will prosper where I send it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tama. 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 Tama po yan. Hallelujah.
Totoo, pasalamatan na according to His will. Tama ka, Alma, Mingkay, pasalamatan natin according to His will. Mag-pray po tayo. O Lord, hallelujah. Kung may mga prayer request po kayo, isulat nyo lang po dyan. At kung sakaling natapos na ito, may prayer request kayo, i-ano nyo lang po, message nyo lang po sa akin. At isasama po natin yan sa prayer. Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, you're so good, oh God. Napakabuti mo, Panginoon. Una't higit sa lahat, thank you for cleansing us by thy precious blood, Lord. Salamat sa iyong salita na kumikilos po sa aming mga buhay. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita na Lord, mas malakas kaysa sa salita ng sanlibutan na ito. Lord, salamat po. Salamat sa mga katugunan ng panalangin, sa mga tinugon mo na pong panalangin. At ikaw rin lang po, Panginoon, ang nakakaalam sa bawat panalangin pa namin. Lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga desires, Lord, inilalatag po namin sa iyo. Pinapanalangin ko ang desire ng bawat isa, o Diyos, hallelujah, si Ate May, Lord, desire ni Ate Amalia Ulitan, desire ni Alma, Lord, desire ni Pastora Beth, ni Kuya Joel, Lord, ni Ate Malu, and Lord, remember, Lord God, si Lani, at sa mga makakapanood pa nito. Maraming salamat. Kayo po ang kakatagpo sa lahat ng iyon. Salamat po, Ama. Salamat po, God. Lord, sa may mga pinagdaraanan, mga sakit at karamdaman, salamat, O Diyos, dahil ikaw ang aming kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, O God. In Jesus' name. Amen, Lord, and amen. So, maraming salamat po muli at pagpalain ng Diyos ang pangangaral ng kanyang salita. Again, plead God's promise, written word in prayer. Pray the word, claim the word, stand on the word, and enjoy victory in Christ. Magandang araw po at hanggang bukas po ulit. Shalom, everyone.